Nagbubunyi pa rin po ang buong bansa at maging ang buong mundo sa pagkapanalo ng nananatiling 8th World Division titleist at ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Matapos nga po ang matagumpay na pagdepensa sa kanyang WBO welterweight title. Napuno ng fans ng MGM Grand Garden Arena na karamihan ay taga-suporta ni Manny. At gaya ng inaabangang laban ni Pacquiao, inabangan din ang pagkanta ng Pinay singing sensation na si Charisse. Ang Hollywood actor naman na si Tyrese Gibson ang kumanta ng anthem ng Amerika. At syempre may special song number pa si Jamie Foxx. Kung si Mosley, simpleng entrada lamang ang ginawang pagpasok sa ring, malaraki naman ang gimmick para kay Pacman at kinanta ng live ang Eye of the Tiger. At sa pagsisimula ng laban sa round 1, nagsukatan sina Mosley at Pacman. Hindi pa malaman kung may laban nga kay Pacman si Mosley na minsan na rin tinanghal na pound for pound king. Pero sa sumunod na round, unti-unti na nakita ang advantage ni Pacman. Kaya naman ang excitement ng mga manonood hindi na naitago. Napatayo ang mga tao nang sa ikatlong round pa lamang, napaupo na agad ng kombinasyong right straight at left hook ng pambansang kamao si Mosley. Sa ika-4 na round naman, muling napaupo si Mosley matapos madulas. Dito na rin ipinakita ni Manny ang kanyang bagong move, ang overhand right na ngayon niya lamang ginamit. Pero sa sumunod na 5 rounds, hindi na masyadong sumuntok si Mosley. Panay na ang atras kay Pacman at wala na rin gilas ang kanyang kanang kamay kung saan siya kilala. Ayon sa mga eksperto sa boxing, lumitaw na ang edad at pagod ng katawan ng dating world champion. At tila maraming nainip sa laban dahil hindi halos gumaganti ng suntok si Mosley. Muli lamang siyang nabuhayan sa round 10 kung saan napaupo ang ating pambansang kamao. Ang call ng referee rito, knockdown. Bagay na kinestyon naman ni Manny. At sa mga huling round ng laban, nakita ang galit at bangis ni pambansang kamao. Kaya sa pagsisimula naman ng round 12, yakap na ang isinukli ni Mosley kay Pacman. Hudyat na alam na niya kung saan mauuwi ang bakbakan. At sa dulo nga ng laban, ang desisyon, victory via unanimous decision para kay Manny Pacquiao. Wow, tulak. Oo, tulak yun, tulak. Si Mosley, first time nga daw na knock-out sa loob ng 9 na taon. So talagang dumagundong ang mundo niya kay Manny Pacquiao. Sa 3rd round pa lang, ha? Pero tama, kitang-kita edad niya. Ang bagal na ng kilos niya eh. 39 versus 32. Oo. Samantala, bumaha naman ang kulay dilaw at mga watawat ng Pilipinas sa MGM Grand Arena mula sa mga taga-suporta ni Pound for Pound King na si Manny Pacquiao. Ang dilaw ay simbolo daw ng pagsuporta ni Manny kay Noynoy. Hindi. Pagsuporta ng fans sa adhikain ni Pacquiao na labanan ng kahirapan sa Pilipinas. Ilang kilalang personalidad din ang nagpunta roon para saksiyan ang laban. Gaya na lamang ng dati at posibleng susunod na katunggalin ni Pacquiao, November 12. Juan Manuel Marquez. Pangatlong pag-harap na yan. Si Paris Hilton din po yung nakita nyo. At sumama pa sa press conference. Wow. Tumabi pa sa asawa ni Manny si Jinky. Magka-level na sila. Na nagpahagi ang kanyang paghanga sa ipinamala sa ating pambansang kamao. I enjoyed the fight so much. I love Pacquiao, so it was very exciting to be here tonight and to be up here tonight. Wow. Will you be at this next fight? I'll be at all the fights, yes, definitely. Ba't gano'n siya tumingin at magsalita pa? Ang ganda niya, no? Huwag mo kausapin, ako'y marupok. Pagkatapos ng laban, nagpahinga ng konti si Pacman bago sumabak sa isang post-fight concert. Concert na naman. Automatic yan eh. Oo, automatic. Kaya na laban, yun nagpapabalik sa kanyang gana. Uy, feeling ko, yan, way of thanking yung support naman ng mga tao sa Ganun yun. O feeling ko, tubi lang si Paris kay Jinky para magkumparahan ng jewelry. Ang laki, di ba? Totoo ba yun? 7 million? 7 million. Oo. 7 million. Tingnan natin kung may Mahala storya. natin siya. At kahit malayo sila sa MGM Grand Arena, akalain mong nasa ringside ang mga kaanak ni Manny sa lakas ng pag-cheer nila para sa ating pabansang kamao habang nasa bahay ng mga Pacquiao sa Biñan, Laguna. Napuno po ang sala ng mga Pacquiao ng kanilang mga kaanak at kaibigang nakasuot ng dilaw. At syempre, nasa gitna nilang lahat at nakatutok sa panonood ang 4 na anak ni Pacman. Si Michael napapasuntok pa sa ere. At sa bawat suntok ni Pacquiao, sinasabayan nila ito ng palakpakan at hiyawan. At nang napatumba ni Pacman si Mosley sa 3rd round, nagtalunan ang lahat.
Pagdating naman sa 10th round, parang sila yung natulak sa ring. At nang i-anunsyo na ang desisyon sa laban, hindi na sila magkamayaw sa pagtalon. Yep. At maging sa hometown ng ating pambansang kamao sa General Santos City, nagbunyi rin po ang lahat sa tagumpay ni Pacquiao. At wala na atang mas sasaya pa kundi si Pac-Mom. May mala. Mommy Janisha Pacquiao. Gaya ng nakagawian, nagdasal lamang si Mommy D habang lumalaban si Pac-Man. At talaga namang pinakinggan ng Diyos ang kanyang mga dasal at napagbigyan ng kanyang birthday wish at Mother's Day wish na manalo syempre ang kanyang anak. Meron na lamang pakiusap si Mommy D kay Manny. Hindi mo magmahal, hindi mo kaya magpanood nga ang anak masaktan. Sabi ko na, luminto ka na, anak. Panghihingayin ko sa kanya, bilang dagdag regalo ni mo sa kaarawan ko, luminto ka na, anak. Nanay na nanay talaga. Siyempre, sino ba na yung gusto masaktan ang kanilang anak? Yes. Let's go. Parang replay every time. Parang gusto mo i-replay na lang yung mga dati, no? Kada laban din, spice together. Okay, makibalita na tayo kay Susan Enriquez. Nasa Pacquiao residence po siya sa Biñan, Laguna. Susan, good morning. Morning. Hindi ba tayo pwede mag-ingay dito dahil natutulog pa yung mga anak ni Pac-Man, ano? Yung kanyang 4 na anak nandito sa kanilang tahanan sa Biñan, Laguna. At maya-maya ay inaasahan po natin makakausap ang ito dahil ngayon medyo nasa taas pa sila, nasa kanilang mga kwarto, hindi pa natin sila pwedeng abalahin. Pero ngayong araw na ito meron silang pasok. Bago sila pumasok sa kanilang eskwela, inaasahan natin magpaunlak ng panayam sa atin, makausap natin yung kanyang 4 na anak, ano ba yung kanilang naging damdamin talaga. Although kanina nakita natin kung gaano sila kasaya sa nangyaring laban kahapon ng kanilang daddy dyan sa Las Vegas. At siyempre, mamaya kukunin natin sila na ano ba gusto nila mga pasalubong. Although nasabi na, may mga nasabi na yung mga anak kung ano yung gusto nilang pasalubong ng kanilang daddy at ng kanilang mami. So, tutok lang po kayo mga kapuso, makita natin ang reaction po ng 4 na anak ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao at kung ano ba ang kanilang mga wish sa pag-uwi ng kanilang mga magulang mula sa matagumpay na laban dyan po sa Amerika. So mula po rito sa Biñan, Laguna, back to studio po tayo. Maraming salamat, Susan Enriquez. Katabi pa ang isang napakalaking Ayan, nasa likod mo. painting. Ang ganda. At pagkatapos ng kanyang matagumpay na laban kontra kay Sugar Shane Mosley, sumaba kaagad sa kantahan si Manny Pacquiao. Kasama ang kanyang banda, nag-happy-happy muna si Pac-Man sa Mandalay Bay Resort sa Las Vegas kasama ang kanyang fans. Isang mini concert ang kanyang isinagawa na talaga namang tradisyon na kapag nananalo siya sa kanyang mga laban. Siyempre, naroon ang kanyang misis na si Jinky at ilan lamang sa mga kinanta niya, mga 70s hits at ang kanyang bersyon ng Sometimes When We Touch. Kung saan nakaduet pa niya ang original na umawit ito na si Danny Hill. Matatandaan nitong lamang Abril, inirelease sa Amerika ang single ni Pacquiao kung saan nakatrabaho niya si Danny Hill, Sometimes When We Touch. Walang galos yung mukha, no? Oo. Talaga hindi sumutok si Mosley. Alam ko, may album siya, i-release yata yun. Sometimes When We Touch. Ganda ni Jinky, ha? Kasi ang ganda niya. Talaga kung saan niya kinukuha yung lakas niya at oras para gawin lahat-lahat. Pero parang ang sinasabi nga nila kasi parang, ano yun sisiw sa kanya talaga natatapos yung 12 rounds. Kasi grabe din siya mag-ensayo. May mga pumuna nga kay Bob Arum. Sana daw pili-piliin naman daw yung mga itinatapat kay Manny. Kung wala naman daw masyadong challenge. Wag na lang. Pero yung one man, well level niya market, iba yun. Iba yun. Doon medyo hirap talaga. Si Mosley, galing siya sa divorce hearing niya. Ah. So, nanalo na yung misis niya. Kailangan niya magbigay ng 20,000 a month sa misis niya. So, in 5 years, yung $5 billion na dapat makuha niya sa laban na to, mauubos. Wala na yan. So, kailangan niya pang lumaban. So, kasama niya dun yung pangalawa diyang, yung bago niya asawa. Oh my. Okay, pasadaan na natin yung mga balita sa mga ito. Narito na ang Ronda Report. Sama-samang lagay ng panahon naman, isinisisi ang pagkakatumba ng isang trailer truck sa Maynila kagabi. Bukod dito, 50 konkretong poste ang nagkalat sa gitna ng daan. Yan ang Ronda Report ni Victoria Tulad. Victoria. Ng 50 sa panulukan ng Padre Burgos at Ross Boulevard sa Maynila, pasado alas 9 kagabi. Ayon sa MMDA Rescue, tumakas ang hindi pa nakikilalang driver ng truck, kaya't hindi pa rin malinaw kung paano nangyari ang aksidente.
Pero maaaring nawalan daw ng kontrol ang driver dahil sa masamang lagay ng panahon. Depensa naman ng kumpanyang nagmamay-ari sa truck, hindi ito overloaded. Wala namang naiulat na nasaktan sa aksidente. Igan? Okay, maraming salamat, Victoria Tulad. Samantala, okay. Anong susunod natin balita? Ayun na. Yung krimen kaya kahapon, kamusta ba? May mga nahuli ngayon, ha? Talagang, si